Ano ba? Pagpalang araw guys, meron na naman tayong client, another na isang Suzuki uli na automatic transmission na big eye transformer or mini van transmission guys. Ayan, makikita nyo naman na ang issue nito is mahirap siyang humatak sa paahon o akyatin, hirap sa arangkada. Tapos ano ba yung mga pwedeng maging rason nito guys kung malalaman natin. So kailangan natin na i-check muna yung kanyang engine and then yung kanyang transmission fluid kasi automatic ito. And then wala siyang check engine na makikita, pero magugulat ka, mahina yung hatak. So kailangan natin munang gawin is magpalit muna tayo ng fluid kasi yun lang yung nakikita kong way. And then check natin kung ano yung meron na fluid doon sa ilalim, kung gaano siya kalapot o kung gaano siya karumi. So doon din malalaman kung ang isang issue ng unit fluid nga ba o check engine o sensor nga ba. So ito kasi wala sa check engine guys sabi ko na kanina. So ngayon magagawin ko na ngayon is magmamanual test muna ako para malaman natin kung ano yung issue. So samahan nyo ako para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. So tara, let's go. Okay, pagpalang araw guys, mag-change oil tayo ng automatic transmission. Ayan o, automatic. Okay, so ang gawin natin, ano to, DA bago na naman, DA62W yung kanyang chassis number, saka yung engine nya same naman K6A, pero dahil bagong dating to kaya ang dami-dami ng nagdadatingan. Ayan ang kanyang mechanism guys. So samahan nyo ko paano mag-change oil. Tingnan natin yung oil kung ano meron sa oil, kung gaano ka itim o kung gaano ka dumi. Okay, so basic pointers pa rin guys para makukuha nyo yung technique kung paano siya titrahin. Kung bibili kayo, may bala kayong bumili ng mga ganito unit, so kailangan alam nyo yung PMS, alam nyo yung dapat gawin. Okay, so ano ba gagawin natin dito? Mag change oil tayo, tapos change oil ng engine, change fluid automatic, tapos sa kanyang differential. Okay, so lahat na ng titrahin, pero specific lang tayo sa transmission para makita nyo lang yung basic pointers kung ano yung klaseng dumi meron sa loob bago nyo gamitin. Okay, so tara, tanggal tayo ng fluid sa lalim. Okay, so silipin natin guys. Kunti lang naman. Tingnan natin yung viscosity ng oil nya. Dark na siya, so kailangan yan medyo pinkish red kung maaari. Mas maganda pink talaga siya, pero dark na, so kailangan siyang palitan. Okay, so silalim tayo. Masunod ang galon ba? Hindi masunod ang galon. Sige, lalay ako. Ayun, ang itim na. Ayan. Kita nyo yung oil na yan guys. Yan ang nagiging cause ng low power. Yung sobrang dumi na parang putik na yung oil. Transmission yan. Hindi na maganda Kita nyo yan ang nagiging cause ng low power. Gawa na niyang filter. So kailangan talaga ayan automatic transmission guys. So yan ang number 1 na kailangan na i-address nyo, yung paglilinis ng oil, especially ng filter. Kita nyo naman yung oil na yan, so hindi yan siya maganda. Okay, so may konti guys. Shoutout Brad, ano tayo Brad? Shoutout sa noon na yan, ang dumi ng oil ng transmission. So ano gagawin natin? Kailangan to palitan. Palitan ng oil filter. Sana linisan ang nito. So ang gagawin natin, baklasin natin to. So babaklasin natin to guys. Yan. Okay, so ito yung nagiging cause. Ayan guys, bad news yan pag ganyan yung oil mo. Ibig sabihin yung oil na yan sobrang dumi na yan. So marami ng bakal, powderized metal na nakahalo dito. So ang nangyayari niyan na nagiging cause ng low pressure papunta sa clutch lining na magtutulak doon yung kanyang pressure ng oil. Ngayon kung marami siyang alibaba, pangit na yung oil niya, so magkakaroon ka ng problema, masusunog na mismo yung lining mo. So magugulat ka, maglo-low power ka na dahil ito ang nagiging rason kung bakit naglo-low pressure. Okay, so mahirap na humatak, mahirap na humahon, sira na lining dahil dito. So kailangan mo talagang magkukulay yan, dapat kulay pinkish red
kung maaari. Pero mas the best kung pinkish lang talaga siya. Pero pag itong kulay dark brown na, ibang usapay na yan. Kaya minsan sa once na paahon na kayo o akyatin na yung unit guys, nagkakaroon siya talaga ng walang arangkada. Hirap siya humatak kasi nga yung fluid mismo sobrang dumi na. Yung pressure niya mabigat na masyado itulak. Okay? Kasi yung fluid mo, hindi na siya, yung viscosity niya, wala na siyang ganda. Yung quality ng viscosity niya talagang mabigat na dahil nga sa sobrang dumi at saka sobrang alibaba. Kaya kung makikita nyo guys, once na magtanggal tayo ng oil filter at ng kanyang oil pan, makikita mo talaga yung kung gaano ka dumi ng oil ito. So ang gagawin natin ngayon guys, magtatanggal tayo ng crankcase ng kanyang transmission para matanggal natin yung oil filter. Okay, so yun mga basic pointers guys kung bakit hirap sa arangkada, ano ba mga rason, bakit may hinahatak sa paahon o akyatin pag mga automatic transmission na pinag-uusapan. Okay, so yun yung mga karagdagang additional basic pointers guys kung paano nyo malalaman na may problema yung transmission natin. So tara, let's go, punta tayo sa sa crankcase, magtanggal na tayo. Okay, so tanggal na natin guys yung mga bolt, pawa na natin, check natin yung ilalim. Ayun, oh, may tubig pa, may fluid pa, ayun, sobrang dumi. Okay, tapon. Ayun, sige, baba. Ayun, oh, liba to, sobrang dumi. So makikita nyo ngayon guys, sa pagbuhos pa lang kita nyo yung oil pan, yung crankcase niya mismo talagang grabe ang dumi. Sobrang bigat na yan guys ng pressure kung yan ang idadali mismo sa loob ng mechanism ng valve body ng transmission. Kaya makikita nyo yung transmission natin, ayan yung buong mechanism. So ibig sabihin pag madumi yung yung fluid mo, mabigat yan i-pressurize ni. Although kaya niya man, pero medyo hindi na maganda ganun kalakas yung pressure dahil nga sobrang dumi. May bakal na mismo yung kanyang fluid. So check natin guys yung mechanism. Ayan guys, yung kanyang mechanism. Ito yung kanyang valve body, ito yung kanyang oil filter. Okay, ito naman yung shift solenoid manual mechanism. Ayan. Ayan. Dito ka mag-shift. So dyan siya lalabas yung niya. Tawag yan yung dito yung control valve. Ayan, manual yan. Sa shifter yan guys ng mechanism. Ito naman yung mga solenoid either sa reverse to or sa drive. Yan, ito pa mga yan, mga valve yan. So wala ka sa linisan guys. Okay, so tatanggalin natin yung fluid filter. Tatlong bolt. So tanggalin natin guys, pagkatapos balik tayo ng konti. So yan ang una natin gagawin. Ang ating vibrador, si Brad Ping. Okay, tatlong bolt lang yan guys, nasa taas. Natanggal na yan, mayroon na uring. Pero pa yung fluid, bagsak ng fluid yan. Sige, dandahanan na. Yun, ayun na. Kita nyo, di ba? Yan ang dumi, oh. Yung filter niya, ano siya, silupin. Silupin yung parang stainless na hugasan na niya. Nasanginan. So ito yung kanyang fluid filter. Ayun, malinis naman, oh. Padumi lang yung fluid. So may o-ring yan, ayun ang o-ring, oh. Huwag mo kalimutan. Ito, o-ring yan, oh. Ayan. Yung o-ring niya dito. Okay, so ganyan siya. Sila siguro yan, kaya mo ano sa... So ayan na yung buong mechanism. Ano niyo? Okay, so gawin natin linisan tapos ibalik natin yung kanyang buong mechanism. So ganyan yung oil niya. Almost 3 liters, 4 liters. 3 liters to. Apil mo na ang kuhan niya. Dito? Depende siya no. So mga 2 liters lang. Okay, sige, fire. Isa mo natin tapos balik tayo. Okay, so habang nalilinis ni sir yung fluid filter guys, ito may tip ako sa inyo, basic pointers pa rin. So kung magtatanggal pala kayo ng crankcase, ingatan nyo na yung mga wiring,
Tapos yung mga solenoid, check nyo mabuti kung gumagana ba yan. Especially sa mga hindi na gumagana yung solenoid. Chine-check po yan isa-isa. Pero dito sa sistema to hindi na tayo mag-check kasi okay naman siya so far. So pag natanggal nyo na yung crankcase, ang gagawin nyo is punasan nyo lang guys yung labi ng kanyang kinakabitan ng kinakabitan mismo ng tawag niya ng oil pan. Okay, tapos yung mga balbade niya, wag nyo nang galawin yan. Ano nyo na lang, punasan nyo na lang yan. Kasi kung magagalaw kayo, pag hindi kayo bihasa, baka mamali, magkaroon pa ng problema. So okay, tapos i-check nyo kung mayroon bang mga bakal sa loob na sumabit sa mga solenoid sa labas, especially sa shift shop. Kasi yun na nagkakaroon ng main issue. Okay, yung mga dumi. So pagkatapos nun, yun lang. After that, pwede namang ikabit yung ng kanyang takip. So ganun lang siya, i-visualize, check up nyo muna yung buong mechanism kung okay ba. Tapos kung okay, di pwede na siyang ibalik yung takip. So tara, check natin guys yung tingnan natin yung yung oil pan kung paano paglinis, kung gaano ba karami, kung ano ba meron doon. So tara, let's go. So ano yung ball body? Yung magnet niya, dagang ugaw. No? Yung pagkapo. Tapos nakuha na ng speed. So ayun na, malinis na. Madumi no? Sa dumi niya. Ayun no? Nandyan yung yung libaba, dumikit na lahat. So kailangan talaga siyang linisan. Okay, so malinis na guys. Punasan na natin. So ito malinis na rin. Babalik mo lang yan sa position niya. Dyan lang yan. Yan. So punasan natin to. Gasket all diretso Brad. Gasket all diretso. Yan, okay na. So pwede na i-bit. Pugaw kayo nga konser? Pugaw kayo. Okay, so dako naman tayo sa fluid filter guys. Ayan. Makikita nyo ito reusable ito. So dahil yung kanyang screener o strainer medyo semi-stainless. Okay? So malinis na yung natin, buong mechanism. So makikita nyo guys yung strainer niya, ayan hindi na tayo nagpalit, bali babalik na natin to. So semi stainless siya yung kanyang strainer. So okay pa naman to. So tara, check natin yung yung fluid pan and then lagay natin gasket all. Tapos kabit na natin. Tara, let's go. Punasan natin for the last time. Kailangan tuyo yan para dikit talaga yung okay. Lang kung saan magtana ng Yung o-ring. Okay, o-ring muna lagay natin. Yun. Okay. Kasi pasara rin. Ikaw na o-ring, mura magwala ni salpak. Yung o-ring. Ayun. Yan, dapat bumitik pa. Para sabihin yung o-ring, pasok na. So yun yung fluid filter. Kabit na pa. Tapos yan, takip pa tayo guys. Ayun. Ipit lang tayo. Okay. Yun. Okay. So magkakabit tayo ng kanyang takip, ng kanyang crankcase o oil pan. Yun. Yan, sige. Pigilan ko. Okay, good.
So, okay, may lock na. So, yan na lang. Diba? Okay na. So, higpit na lang guys. So, and then after natin maghigpit guys, so akit na tayo sa taas, maglalagay na tayo ng fluid. So, yun na lang yung last part, and then after that, papandalin na natin. So, okay, tara. Fluid na tayo guys. Let's go. Okay, so ang ilalagay natin dito na fluid is automatic transmission fluid. So may tip ako sa inyo, basic pointers, marami nalilito kasi sa kanilang mga transmission. May time na yung CVT transmission na ilalagay nila is yung ATF. So ngayon pag lagay nila sa ATF, especially sa mga Honda Fit, Honda Jazz, nagkakaroon ng problema. Sabi nila na after change oil daw nagkaroon ng vibration, lumakas daw ang nginig ng makina nila o transmission nila. Dahil nga namali po kayo pag lagay. So kailangan kung CVT, kailangan Honda CVT na fluid, and then kung ATF, so any kind of brand basta fully synthetic na ATF, yun po talaga ang nararapat sa mga automatic transmission fluid na fluid na ilalagay nyo sa engine, sa transmission. Okay, so ang ilalagay natin dito guys is almost 3 liters, sa mga 3 liters, pero natanggal natin sa lalim almost mga 2 point something, mga 2.2 liters lang yun. Pero dito kasi 3 liters yan kasi bakit nagtanggal tayo ng fluid filter, and then ang kailangan may balik sa kanya is almost 3 liters para yung lahat ng dumi doon, yung lahat ng na walang fluid doon ay may balik niya lahat, and then mag-aakma talaga dahil almost 3 liters talaga ang capacity ng DA62 na engine transmission. Okay, so yun ang basic pointers guys. So sige, lagay na tayo hanggang matapos. Okay. Sige, tanaw ng level bread. Yun. Oh, yung lock niya, yung lock. Tama na. Sige, tapoy. Tama na, kainig, kuha na na. Anda lang mo ato ko ni sa. Sobra. Ako mas transfer case na tanan. Musulod. Sige, dati padali mo natin. Sige. Padali na natin. Ayan, normal yan, magsaka. Pag may konti mo down na siya mga. Oh. Okay, basic pointers pa rin guys. Once na nakapag-start na kayo ng makina, so kailangan yung i-cambio yung kambyada mula sa park, sa reverse, sa neutral, sa drive, sa 2, sa first, and then vice versa, balik-balik kayo 2 to 3 times hanggang 4 times. After that, magmalagyan na ng lahat ng fluid yung buong valve body, especially yung mga solenoid. Okay na, wala na siyang vacuum doon. So, pwede niya nang bitawan, pwede niya paanda rin actual. And then yung fluid, almost kahit lumampas ka ng konti mismo doon sa kanyang gauge. So, after nyo mag test drive, and then check nyo ulit yung kanyang fluid level. So, mas maganda yung sumobra ng konti doon sa level. Konti lang talaga guys, konting-konti lang, hindi naman sobrang dami. Kaya pag nabusog naman yan, mahirap na marakada yung unit. Okay? So, yun lang yung mga basic pointers. Neutral, drive, Honda, ayun, Mera, okay. Ayan. So, okay lang. We are almost done guys, so maraming salamat. Shout out muna sa ating lahat ng mga unit owners, sa lahat ng mga subscriber ko, follower ko sa ating FB page, Carsling TV, at sa lahat ng mga bagitang mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So God bless, please subscribe to my YouTube channel, comment down below, and I will reply. Okay, so bye bye and God bless. See you.